Mag-iikot ako ngayon sa abandonadong zoo na tinitirhan pa rin ng maraming kakaibang hayop na iniwan dito. Layunin kong mailigtas sila bago mahuli ang lahat. Matagal nang nagsara ang zoo kaya maraming hayop tulad ng leon, unggoy, buwaya, kangaroo at iba pa ang naiwan dito. Mabuti na lang, mula nang magsara ito may ilang hayop ang nailigtas. Dahil malaki ang zoo, marami pa ring hayop na kailangan ng tulong natin. Kaya sa video na ito, iikot tayo sa buong zoo kasama na ang iba't ibang mga gusali kung saan nakatira ang ilan sa mga pinakabihira at pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Sa dulo ng video, pupuntahan natin ang lugar kung saan nilalagay ang malalaking hayop tulad ng tigre, oso, sloths, otter at iba pa. Hindi natin alam ang ating matatagpuan. Sinimulan ko na ang paghahanap at napagtanto kong mahirap ang rescue mission na ito matapos maglakad-lakad. Ang dami talagang kulungan at hawla dito, medyo natatakot ako. Paano kung makatakas ang mga hayop? Maaring may gumagala ngayong tigre at bigla tayong atakihin. Grabe, kita ninyo ba ang tinutukoy ko? Ano yun? Oo, malinaw na may mga hayop na gumagawa ng ingay pero wala akong ideya kung ano sila. Nagdesisyon akong maghanap ng matutuluyan sa pinakamalapit na gusali. Pagpasok ko, may napansin akong kakaiba. Mga pare, sigurado akong nahanap natin ang silid ng mga hayop. Ngayon, yung taong nagsabi sa akin tungkol sa abandonadong zoo na ito ay nagsabi na mayroong maraming gusali na puno ng mga hayop pero hindi basta-bastang mga hayop. Ilan dito ang pinakamahihirap makita at mapanganib sa mundo? Sa zoo nga, bihira kang makakita ng bearded dragon. May Komodo dragon, anong sabi ng karatula? Panganib, makamandag na ahas at reptilya. Naku, mamamatay ba ako? Kinakabahan ako pero kailangan kong harapin ang takot para mailigtas ang mga hayop na ito. Nagsimula akong maghanap at may nakakagulat akong natuklasan sa unang kulungan na tiningnan ko. Grabe, may nakita ako mga tol. Mukha siyang isda pero ang labo ng tubig kaya hindi ko matukoy kung ano. Kaya siguro ang tanging paraan para malaman ay hulihin ko na lang. Isinawsaw ko ang lambat ko at pagkatapos mag-scoop ng kaunti nahuli ko ang isa sa mga isda. Nang malapitan ko itong tingnan, napagtanto kong ito na ang pinakamabihirang isdang nakita ko. Teka muna! Yun ba ang iniisip ko? Ay, nagbibiro ka ba? Hindi maaari. Sa tingin ko ito ay isang apat ang mata na isda. Alam ko lang yon dahil ilang taon na ang nakalipas. Nakita ko ito sa isang zoo. Simula noon, naghanap ako para alagaan pero nalaman kong sa zoo lang ito pwedeng alagaan. Kaya ibig sabihin nito, isa tayo sa kakaunting tao sa mundo na talagang may ganito. Sobrang astig nun. Ngayon, ang dahilan kung bakit tinatawag na apat ang mata ng isdang ito ay dahil parang nahati sa dalawa ang kanilang mga mata. Kaya nilang makakita sa ibabaw at ilalim ng tubig ng sabay. Gusto rin nilang magsama-sama sa paglangoy kaya baka mas marami pa rito. Kaya nilagay ko ang apat na matang isda sa isang timba at patuloy akong nagsala gamit ang lambat. At tama nga, nakakita ulit ako ng isa pa. Ay may nakuha na naman tayo mga kaibigan. Ang astig talaga nun. Mas maliit ito kaysa sa una pero sana may isa pa kasi alam mo kung ano ang mas maganda sa isang apat na matang isda. 2 apat na matang isda ang nakuha namin. Mga kaibigan, seryoso ako. Ito na siguro ang pinakamahirap hanapin na isda na nahanap namin at hindi lang isa ang nakuha. 2 ang nakuha natin. Pero sa kasamaang palad, pagkatapos noon, hindi na ako nakahanap pa ng iba kaya ibig sabihin 2 lang na apat na matang isda ang nailigtas natin sa kabuuan. Kahit isda ang una nating nakita sa kwarto, may karatula pa ring nagsasabing may makamandag na ahas at reptilya sa pader. Maingat akong lumapit sa kasunod na kulungan at nagulat sa aking nakita. Diyos ko, Helen, ahas ba yon? Tingnan mo sa puno, sigurado akong ahas yon pero hindi ko alam anong klase, baka makamandag yan, di ba? Hindi ito maganda mga pare, alam ninyo hindi ako mamamatay ngayon, kukuha muna ako ng guwantes para sa ahas. Oo, tama ang narinig ninyo. Espesyal ang guwantes na ito para maprotektahan laban sa kagat ng makamandag na ahas at maiwasan ang kamatayan. Sige mga pare, suot na natin ang mga guwantes natin. Dahan-dahan nating bubuksan ang kulungan. Heto na, tingnan ninyo siya. Grabe, sinusubukan na niya agad akong kagatin. Kalma lang pare, sandali, nakalock pala. Hindi maganda yan pare. Paano natin siya maililigtas kung nakalock ang kulungan? Siguro, kaya nakalock kasi delikado ang ahas. Hindi mahalaga yon. Kailangan pa rin natin siyang iligtas at ang tanging paraan ay sirain ang kulungan. Sige, Ginong Ahas, mag-ingat. Pupunta kami para iligtas ka. Bobby, teka, nariyan ba ang mga susi? Oo, malamang. Sige, tingnan natin kung gagana ito. Mukhang nakapasok na tayo. Ayan na. Sige, ang dali lang pala nun. Ngayong nakapasok kami, oras ng subukang hulihin ng ahas. Sabihin na lang, hindi siya natuwa.
Grabe, kinagat niya ako mga pare. Buti na lang naka-gloves ako. Delikado sana yon. Kalma lang, tol. Sinusubukan ka naming iligtas. Nahuli ko na siya. Mag-ingat ka, Helen. Ang laki ng ahas na ito, mga pare. Tignan ninyo. Grabe, nako. At hindi siya masaya. Tinatangka niya ulit akong kagatin. Tigilan mo yan. Huwag na huwag mong gagawin. Huwag mo akong kakagatin. Mga pare, sigurado ako na ito ay tinatawag na Asian vine snake. At kahit hindi nagsisinungaling ang karatula sa pader, makamandag talaga ang mga ito. Pero hindi sapat ang kamandag nito para pumatay ng tao, pero siguradong masakit pa rin. Ayun, kinakagat na naman niya ako. Tigilan mo yan. Aray. Sige, mukhang kalmado na siya. Hindi na rin ako kinakagat. Ang astig talaga ng mga ahas na ito. Kaya tinawag silang Asian vine snakes dahil parang baging sila at madaling magtago sa kagubatan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaya sobrang astig. Nilagay ko agad siya sa lalagyan bago ako makagat. Huwag mag-alala, hindi dito titira habang buhay. Sa dulo ng video, iuwi ko lahat ng hayop sa bahay para maging mga bagong alaga ko. Sa ngayon, marami pang kulungan sa unang gusali at mas magiging kakaiba at nakakabaliw ang mga hayop. Okay, sigurado namang hindi na misteryo kung anong hayop ang nasa kulungang ito. At dahil may nakalagay talagang karatula na nagsasabing ito ay isang kameleon. At dahil ang mga butiking ito ay eksperto sa pagtatago, baka medyo mahirap siyang makita. Ay, sandali. Wag na pala. Ayan siya, nandoon lang. Grabe. Tingnan mo ang laki niyan. Yan na ang pinakamalaking kameleon na nakita ko. Tara na, kaibigan. Sinusubukan ka naming iligtas. Ay, hindi siya masaya. Tinatangka akong kagatin. Bakit parang lahat gusto akong kagatin ngayon? Ayun, nakuha ko na siya, mga pare. Grabe, tingnan mo ang laki ng kameleon na ito. At tingnan mo ang bibig niya. Nakakatakot talaga. Pero grabe talaga yon. Tingnan mo kung gaano siya kakulay. Aray, sige. Oo, sobrang talas sa mga kuko niya. Parang kinukurot ako ng lobster. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Mahilig talaga ako sa chameleon, mga tol. Dati marami na akong nakita. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kapula. Grabe, wild talaga yon. Oh, ang sakit ng mga kuko niya. Sobrang talas. Nako, hindi maganda ito. Buti na lang, napakawalan ko siya at nailagay ko siya sa isang lalagyan. Pero pagkatapos, lumipat ako sa sumunod na kulungan at mas nakakatakot pa ang nangyari. Grabe, green tree python. Hindi ko nagagawin ito. Mga kaibigan, may karanasan ako sa green tree pythons at isa sila sa pinaka-agresibong ahas sa mundo. At sila rin ang may pinakamalalaking ngipin sa lahat ng hindi makamandag na ahas. Kaya hindi ito magiging masaya. Agad kong sinuot ang guwantes at maingat binuksan ang kulungan ng ahas. At hindi naman ako natagalan bago ko nakita ang ahas. Ayun, nakuha na natin siya, mga kaibigan. Mag-ingat kayo. Meron talagang matutulis na ngipin ang mga ito. Ay, grabe. Aray, kinakagat niya ako. Nako, hindi maganda yan. Sakit sa lahat ng parte. Bakit ka sobrang galit? Sinasagip ka naman namin mas agresibo ito kaysa sa Asian vine snake. Kaya mag-ingat tayo. Sige, mas mabuti sigurong ilagay na lang natin siya sa lalagyan bago pa niya tayo makagat. Sa puntong ito, handa na akong lumabas sa kwartong ito pero may ilan pa kaming kulungan na kailangang silipin. Base sa nakita natin, hindi pa rin natin alam ang laman ng mga yon. Tandaan, simula pa lang ito. Meron pa tayong buong zoo na kailangang tuklasin at mas magiging wild pa ang mga hayop. Sige, tingnan natin kung ano ang nasa susunod na kulungan. Sana hindi na naman ahas ito. Ay, grabe. Helen, tingnan mo yon. Sabi nila may horn lizard daw dito. Seryoso, nanginginig ako guys, parang aatakin ako sa puso. Hindi mo ata alam kung gaano ito kabaliw. Ang horn lizard ay isa sa pinakaastig na hayop sa mundo. Bata pa lang ako, interesado na ako sa kanila pero hindi ko pa sila nakikita ng personal dahil sobrang bihira nila. Sana nandito pa siya pero mukhang walang laman ng tangke. Sana buhay pa siya, wala siya ron. Teka, parang nakita ko siya, grabe. Helen, tingnan mo yun. Nandiyan ang horn lizard, nahanap natin siya, nandito pa siya guys. Grabe, ang astig nito. Kung hindi nyo alam ang horn lizard, siguro nagtataka kayo kung bakit ako excited. Kilala ang mga butiking ito dahil kaya nilang maglabas ng dugo sa mata. Tama ang narinig mo. Literal na nagpapalabas ng dugo mula sa kanilang mga mata ang mga ito bilang depensa. At bukod pa doon, sobrang kakaiba rin talaga ang itsura nila. Parang totoong dinosaur itsura nito, ang astig. Hindi ako makapaniwala na may hawak akong horn lizard ngayon. Ito na yata ang pinaka-astig na hayop sa channel namin. Sige na kaibigan, magpalabas ka ng dugo sa mata mo. Matagal ko nang gustong makita na mangyari yon. Ilang beses ko lang nakita sa mga video online na talagang ginagawa nila yon. Sa tingin ko, hindi mangyayari ngayon mga kaibigan. Ginagawa lang nila yon, pagpakiramdam nila nanganganib sila, kaya siguro gusto niya ako. Sa tingin ko, pwede nating sabihin na isa tayo sa kakaunting tao sa mundo na may horn lizard bilang alaga. At kasama siya at ang four-eyed fish, siguradong patungo tayo sa pagkakaroon ng pinakawalang katulad na koleksyon ng hayop sa YouTube.
Sige, may isa na lang enclosure dito sa kwarto at sinasabi dito na may Saharan sand boa sa loob nito. Kaya, ayun, isa na namang ahas. Pero sigurado ako na ang species ng ahas na ito ay kilala sa paghuhukay sa ilalim ng buhangin. Kaya, ayun, baka medyo mahirap siyang hanapin. Nagsimula akong maghukay sa paligid nang bigla akong makita ang isang bagay na gumagalaw sa ilalim. Kaya nagpasya akong subukang kunin ito, umaasang hindi ako kakagatin. Oh, Diyos ko, Helen, nakuha ko na ang ahas. Oh, medyo malaki pala siya. Sige, mas malaki siya kaysa sa inaakala ko. Pero grabe talaga ito mga kaibigan. Isa na namang ahas ito na hindi ko pa nakikita noon. At buti na lang, buhay pa siya kahit matagal na siyang iniwan doon. Okay, medyo kinakabahan ako sa kanya. Ilalagay na lang natin siya sa lalagyan at itutuloy ang paghahanap. Pagkatapos galugarin ng unang kwarto, nagpatuloy ako. Pagkatapos kong makakita ng mga bakanting kulungan, napunta ako sa isang malaking aquarium na may kakaibang laman. Grabe mga tol, may fly river turtle dito. Alam kong mahirap makita dahil malabo ang tubig pero ang laki niya. Ngayon, special talaga ang mga pagong na ito kasi sila lang sa buong mundo ang ganap na nabubuhay sa tubig. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng lupa para mabuhay. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganito, lalo na ng ganito kalaki. Maniwala ka man o hindi, sobrang bihira ng pagong na ito kaya umaabot ng mga $8,000 ang halaga nito. Kaya siguradong maganda itong nahanap natin pero kailangan pa rin natin siyang mahuli at base sa laki niya mukhang hindi ito magiging madali. Agad kong kinuha ang pinakamalaking lambat na nakita ko at sa kabutihang palad nakuha ko agad ang pagong sa unang subok ko. Nakuha ko na mga pare, ang bigat ng pagong na ito. Ayun, nakuha na. Kalma lang tol. Nandito kami para iligtas ka. Grabe mga pare, ang laki ng fly river turtle na ito, parang pawikan. Astig talaga siya pero nakakalungkot na iniwan lang siya ng zoo. Buti na lang at mukhang malusog pa rin siya kahit maliit ang tangke. Dapat siyang magkaroon ng mas malaking tirahan. At sa tingin ko may perfectong lugar ako para sa kanya. Kung hindi nyo alam, meron talaga akong malaking pond sa likod ng bahay na puno ng mga bihirang isda. Naisip kong magugustuhan ng fly river turtle ang lugar kaya agad ko siyang nilagay dito. Mas mukhang masaya siya pagkatapos may nakita akong mas malaking gusali kaysa sa nauna. Agad kong napansin na dito nakatira ang ilan sa pinakawalang kapantay na hayop sa mundo. Wow, hindi ko alam kung saan ako magsisimula ngayon mga kaibigan pero nakikita ko na agad na may mga hayop dito na sobrang delikado. Kaya siguradong kailangan naming mag-ingat. Nagpasya akong simulan ang paghahanap ko sa kanto na ito na may malaking kulungan na hinati sa 4 na bahagi at bawat isa ay may ibang hayop sa loob. Tingnan ninyo mga kaibigan, dambuhalang African bullfrog ito. Grabe. Hindi ko pa ito nakikita ng personal pero alam kong sila ang pinakamalaking palaka sa mundo. At grabe, ayun na. Seryoso ba kayo? Tingnan ninyo kung gaano kalaki. Yan. Iyan na ang pinakamalaking palaka na nakita ko sa buong buhay ko. Totoo ba yan? Grabe, halimaw yan. Oh, totoo nga siya. Gumagalaw siya. Grabe, nakuha ko na siya. Halika dito pare. Ililigtas ka namin. Seryoso ba ito? Grabe, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko akalaing pwedeng lumaki ng ganito ang mga palaka. Grabe, lumaki na talaga kamay ko ngayon. Kung hindi pa siya mukhang malaki, tingnan nyo siya sa tabi ng ulo ko. Mas malaki pa siya, literal. Ngayon kahit palaka na siya, kailangan ko pa rin mag-ingat sa paghawak. Dahil sa lakas ng kagat ng mga palakang ito, kilala silang nakakabasag ng daliri ng tao. Hindi rin siya masaya. Sige, sa tingin ko, dapat na lang natin siyang ilagay sa timba bago pa ito mauwi sa masama. Aba, talagang nakakabaliw ang unang nakita natin dito sa gusaling ito. Pero may kutob ako na lalo pang magiging mas matindi mula rito. At tama nga ako dahil katabi lang ng kulungan ng palakang ito ang tinitirhan ng isang butiki na tinatawag na Uromastyx. At ito na ang pinakamalaki na nakita ko. Grabe, parang dinosaur na talaga yan mga tol. Nakakakatakot siya dahil kilala ang mga butiking ito sa malaking buntot na may matutulis na tinik. Kaya medyo kinakabahan akong buhatin siya. Pupuntahan na kita pare para iligtas ka. Gusto mo naman maligtas, di ba? Grabe, sinubukan niya akong hampasin ng buntot. Hindi maganda yon. Ayos na. Okay na tayo, di ba? Maging mabait at magiliw. Nakakatakot ito, parang may hawak akong totoong dinosaur. Tingnan mo yung buntot na pinanghampas niya sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam mga kaibigan. Sobrang laki ng butiking ito. Ito na yata ang pinakamalaking Uromastyx na nakita ko. Hindi ko na alam ang nangyayari. Parang bawat hayop ay mas malaki kaysa sa nauna. At wala pa ito kumpara sa mga dambuhalang hayop na makikita pa natin mamaya sa video. Siguradong ayaw mong umalis dahil mas matindi pa ang susunod na mangyayari. Marami pa kaming hayop na kailangang iligtas sa pangalawang gusali ngayon. Nilagay ko ang Uromastyx sa lalagyan at nagpatuloy ako.
At sa susunod na kulungan ay isa na namang napakalaking butiki. Nako, isang Savannah Monitor. Mga kaibigan, mukhang mamamatay ako sa paggawa ng video na ito. Kilala ang Savannah Monitor sa pagiging agresibo at pwedeng makasakit. At pagkatapos nun, Uromastics, hindi na ako magtatangka pa. Kaya kukuha na ako ng gloves na pangahas. Nang maisuot ko ang gloves, maingat kong binuhat ang monitor. Mabuti na lang, hindi siya masyadong agresibo. Kaunti lang siyang sumisitsit sa akin pero nakakatakot pa rin siyang hawakan. Kaya inilagay ko siya sa isang lalagyan at lumipat ako sa huling bahagi ng kulungan na ito nang bigla akong may natuklasang nakakagulat. Grabe, ano ba yan mga pare? Walang karatula sa kulungan na nagsasabi kung anong hayop ang nandoon pero sigurado akong ferret yon at dalawa sila sa loob. Mukhang gusto talaga nilang makalabas. Sige, pupuntahan ko kayo kahit medyo mahirap dahil nasa dulo sila ng sulok. Halika na. Ayun na, nakuha na natin siya. Grabe, ang cute nyo talaga mga bata. Hindi ako ganong marunong sa ferret pero alam kong matalino at magandang alaga sila. Aalagaan natin sila kaya mag-iwan ng 2 pangalan sa baba para sa kanila. Oh, sobrang cute nila. Nilagay ko ang mga ferret sa isang lalagyan at nagpatuloy ako at sa susunod na kulungan nakita ko ito, isang python. Grabe, seryoso ba kayo? Akala ko tapos na tayo sa mga ahas at mukhang albino pa ito kaya mas bihira. Sana hindi siya agresibo. Maingat kong binuksan ang kulungan at una wala akong nakita pero napansin ko ang ahas sa ilalim ng troso. Grabe mga kaibigan, andyan na ang malaking ahas. Nakakatakot talaga, ayoko nito. Sige, nakuha ko na siya. Ayan na mga kaibigan, aminado akong takot ako sa ahas pero ang ganda talaga nito. Sa tingin ko, hindi pa ako nakakakita ng albino na ahas dati. Tignan mo siya, pula ang mga mata niya. Grabe, ang wild nun. Ay grabe. Ngayon ko lang napansin na wala akong gloves para sa ahas. Aba, muntik na talaga yon pero buti na lang nailagay ko siya sa lalagyan at lumipat na ako sa sumunod na kulungan. At doon may nakatira na sobrang kakaiba. Isang peach throat monitor. Ang dami ng monitor dito pare, parang gumagalaw pa sa loob. Okay, nakakatakot ito. Katulad ng Savannah Monitor, sobrang delikado rin ang mga ito at may lason din talaga. Bukod pa rito, may matatalim silang kuko at malakas na buntot na gamit sa panlaban. Ang peach throat monitor ay isa sa pinakamabihirang monitor sa mundo. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakita nito kahit kailan. Dahil doon, dahan-dahan kong binuksan ang kulungan, umaasang makakalapit ako nang hindi napapansin ng butiking ito. Nang makita niyang bukas na ang pinto, nagpanik siya. Sinubukan niyang tumakas, hindi ito maganda. Kalma lang pare, sinusubukan naming iligtas ka. Nakuha ko na siya. Grabe, muntik niya akong kagatin. Aray ang talas ng mga kuko niya. Ramdam ko pa rin kahit may gloves. Paano nangyari yon? Aray, hinahampas pa niya ako ng buntot. Oo, kaya tulad ng nakita mo, hindi talaga siya masaya. Pero nung hinawakan ko siya sandali, kumalma rin siya. Pare, ayos lang. Wala kaming balak manakit. Sinasagip pa nga kita, kaya walang anuman. Ngayon nakalmado na siya, makikita mo kung bakit peach throat monitors ang tawag sa kanila. Dahil sa matingkad nilang kulay kahel sa leeg, ang mga butiking ito ay umaabot ng 5 talampakan ang haba. Kaya medyo nakakatakot yun. Nilagay ko na siya sa isang lalagyan. Sa dami ng butiking nahanap natin, siguradong magkakaroon tayo ng hukbong dinosaur. Pero, nang binuksan ko ang sumunod na kulungan, may nakita akong kakaiba. Diyos ko, pagong ba yun? Wala pa tayong nakikitang ganito. Ang astig nun, sigurado akong ang tawag dito ay Russian tortoise. Hindi tulad ng ibang pagong, maliit lang ang mga ito. Ayoko mag-spoiler pero may malalaking pagong din dito sa zoo. Hahanapin namin sila mamaya sa video. Ilalagay muna natin ang pagong sa timba at magpapatuloy tayo. Ngayon, iisa na lang ang kulungan sa gusaling ito at may hindi inaasahang bagay sa loob nito. Sugar gliders. Ano ba ang sugar glider? Parang unggoy ba yon o ano? Guys, ngayon ko lang nakita ito pero sabi dito kaya nilang lumipad. Grabe. Pero wala naman akong nakikita. Mukhang walang laman ang kulungang ito. Binuksan ko na rin ito. At sa unang tingin, parang iniwan na talaga ang kulungang ito. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog mula sa maliit na supot. Aray, grabe! Ano yon guys? Anong gumagawa ng tunog na yon? Parang demonyo ang tunog nun. Kaya tulad ng nakikita ninyo dito, sobrang natakot ako pero nagpasya pa rin akong ipasok ang kamay ko doon at bigla akong may naramdaman. Naririnig ninyo ba ito ngayon? Paano naging totoo yon? Sandali, mukhang nakuha ko na. Grabe guys, tingnan ninyo ito. Ito ang sugar glider. Ang cute niya pero bakit parang nakakatakot ang tunog niya? Hindi ko inasahan ito. Hindi ako eksperto sa sugar glider ni hindi ko alam na may ganito pala.
Sabi ng iba, ginagamit nila ang maliliit na palapas sa kilikili para lumipad sa ere. Sandali lang, narinig ninyo ba yon? Sa tingin ko, hindi lang ito ang nandyan sa loob. May naririnig pa akong isa pa. Oh, siguradong isa pang sugar glider yon. Aray, kinakagat ako! Diyos ko, buti na lang at may suot akong guwantes na pang-ahas. Ayan, nakuha ko na siya. Grabe, mas malaki ito. Huwag, huwag, huwag. Ay, nakatakas ang sugar glider. Nakuha ko na siya. Relax lang, pare. Ngayon lang ako nakarinig ng hayop na ganun ang tunog. Grabe talaga. Ang lakas ng tunog nila pero Diyos ko, Ellen, nasa camera siya. Okay lang, hawak ko na. Ayan, sige, medyo makulit sila. Sa tingin ko, ilalagay ko muna sila sa lalagyan bago sila lumipad. Ganyan lang. Ay nako. Ngayon, dahil sila na ang huling mga hayop sa gusaling ito, inilagay ko sila sa isang lalagyan at nagpatuloy ako. Pagkatapos kong mag-ikot sa abandonadong zoo, nakita ko ang kulungang dating tirahan ng kakaibang hayop. Mga tol, tingin ko may mga pagong dito. Baka ito na yung malalaki na binanggit ko, pero para makasiguro kailangan nating pumasok at hanapin sila. Pumasok ako, binuksan ang kulungan at nag-ikot. Hindi naman ako natagalan bago makakita ng pagong. Helen, tingnan mo doon. Mukhang may nakita akong pagong at mas malaki siya kaysa sa nauna. Grabe yan. Sigurado ako na ang tawag dito ay solkada na pagong. At hindi tulad ng Russian na pagong, sobrang lalaki ng mga ito. At base sa laki ng kulungang ito, pakiramdam ko hindi lang ito ang nandito. Kaya nilagay ko na itong si Kuya sa isang lalagyan at patuloy akong naghanap kung may makikita pa akong iba. Sandali lang. Ayun na naman mga kaibigan, mukhang may nahanap tayong solcada tortoise. Tingnan ninyo. Sa tingin ko, mas malaki ito kaysa sa una. Tulad ng sabi ko, umaabot ng mahigit 200 pounds ang mga ito. Mahaba pa ang lalakbayin nila. O tingnan mo, nagigising na siya. Kaibigan, niligtas ka lang namin. Oo, walang anuman. Matapos makahanap ng 2 solcada tortoise, nagpatuloy ako at nakahanap pa ako ng isa. At ito na ang pinakamalaki sa lahat. Ay grabe, ang bigat niya talaga. Para talaga siyang bato. Ngayon, ito ay kaparehong uri ng 2 nauna. Solcada tortoise ito, sa tingin ko lalaki siya at babae yung dalawa. Sino ba talaga ang nakakaalam? Baka kapag pinagsama natin sila, magkakaroon tayo ng mga baby na solcada tortoise. Ang astig nun. Pagkakita ko kay Kuya, wala na akong nakita pa sa kulungan. Tandaan mo yung sinabi ko. Mamaya sa video makakakita pa tayo ng mas malalaki pa. Pero bago natin gawin yon, marami pa tayong dapat tuklasin sa zoo. Mas lalo pang kakaiba ang mga hayop na makikita. Sunod, may nakita akong gusali na may silid ng mga hayop sa loob. Mas malaki ito kaysa sa naunang 2 kaya maaaring iba-iba ang laman sa loob. Sinimulan ko ang paghahanap at sa unang kulungan ay may legless lizard. Grabe, nakita ko na siya nandoon lang. Ang laki ng hayop na yon. Nakakita na ako ng legless lizard dati. Pero hindi pa ganito kalaki. Tingnan natin kung mahuhuli natin siya. Kinakabahan ako. Sana hindi niya ako kagatin. Halika, hindi siya masaya. Nakuha ko na siya. Helen, mag-ingat ka. Malaki siya. Tingnan mo yan. Tingnan mo siya. Para siyang gumagawa ng death roll. Parang buhaya. Relax ka lang pare. Relax na. Nakakatakot talaga ito. Parang totoong ahas ang hawak ko ngayon. Pero butiki talaga ito. Kahit ito pa lang ang unang hayop dito sa kwarto, marami pa tayong makikita. Hindi natin alam gaano na sila katagal iniwan dito kaya kailangan nating magmadali at iligtas sila. Nilagay ko ang legless lizard sa lalagyan at lumipat sa susunod na kulungan. Hindi ako makapaniwala! Sinasabi dito na may isa pang chameleon dito pero iba ito kaysa sa una nating nakita. Ito ay isang Jackson na chameleon at mas bihira sila kaya tingnan natin kung mahahanap natin siya. Ay sandali, andyan lang siya. Hindi yun tumagal. Yan ang Jackson na chameleon. Grabe ang astig nun. Tara na kaibigan, sinusubukan lang naming iligtas ka. Ayan, nakuha na natin siya. Astig talaga ito mga kaibigan, siguradong napansin ninyo na hindi ito karaniwang kameleon. Ang astig talaga sa mga ito ay may 3 sungay sila sa muka at may magagandang kulay sa buong katawan nila. Sa tingin ko, ngayon lang natin ito nakita, ang astig ng natuklasan natin. 2 hayop na ang nailigtas dito kaya lumipat ako sa susunod na kulungan at nakita ko ang pinaka-wild na hayop. Grabe guys, may blue-tongued skink daw dito. Ay, andito siya sa harap ko, ang laki niya. Nakakatakot ito, hindi ako magsisinungaling. Agresibo raw ang mga butiking ito kaya sana hindi niya ako kagatin. Nako, umuungal siya. Hindi maganda ito guys, halika. Ayan, nakuha na natin siya. Uy, tingnan ninyo ito, ang lupit nito. Kita naman kung bakit blue-tongued skinks ang tawag sa kanila. Literal na asul ang dila nila. Medyo bihira rin ang mga butiking ito. Sa tingin ko, isa pa lang ang nakita natin noon. Hindi ko inasahan ito pero dapat tayong mag-ingat dahil malakas kumagat ang mga ito at pwedeng magdulot ng matinding impeksyon. Sa tingin ko, ilagay na lang natin ang butiki sa lalagyan. Lahat ng butiking nakita natin ngayon ay mga uri na nakita ko na dati.
Pero itong susunod, hindi ko alam na meron palang ganito. Isang Emerald Swift. Ano ba yon? Mga pare, ito ang dahilan kung bakit ang saya mag-explore sa abandonadong zoo. Nakakakita ka ng mga hayop na hindi naman talaga inaalagaan ng mga tao bilang alaga. Kaya masasabi ko na ligtas sabihin na magkakaroon tayo ng pinakawalang kapantay na koleksyon ng hayop pagdating sa dulo ng video na ito. Dahan-dahan kong binuksan ang kulungan at tumingin sa paligid hanggang makita ko agad ang misteryosong butiki. Ayan na, nakuha na natin siya. Ang astig talaga nito mga pare. Mukha talagang dragon ang butiki at ang ganda pa ng kulay niya. Hindi ko akalaing ngayon ko lang ito nakita. Bihira talaga sila. Ang likot niya, ilagay na lang natin siya sa lalagyan bago makatakas. Kalma lang. Sa ngayon, puro butiki pa lang ang nakita natin sa kwartong ito. Pero yung nakita ko sa susunod na kulungan ay ibang-iba talaga. Grabe Helen, may poison dart frog pala dito. Totoo ba ito? Gustong-gusto ko talaga ang poison dart frog. Isa sila sa mga paborito kong hayop sa buong mundo. At kilala rin sila bilang isa sa mga pinaka-nakamamatay na hayop na sobrang delikado. Kaya kailangan naming mag-ingat sa pagkuha sa kanila. Kaya nagdesisyon akong magsuot ng gloves at dahan-dahang binuksan ang kulungan. At pagkatapos kong maghukay-hukay, hindi lang isa kundi 2 dart frog ang nakita ko. Naku, ayan sila. Guys, sobra akong kinakabahan sa paghawak sa kanila ngayon. Sobrang toxic nila. Nakuha na natin ang isa. Grabe. Nanginginig ako ngayon, guys. Nakakatakot talaga ito. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi siya tatalon mula sa kamay ko ngayon. Hindi maganda yon. Pero tingnan ninyo ito. Meron tayong blue poison dart frog. Ang astig nun. Medyo maliit ito pero yung isa sa loob mas malaki. Kaya tara dahan-dahan nating ilagay itong palaka sa lalagyan at susubukan nating hulihin yung isa pa. Ayun, nakuha na. Tumalon lang siya sa kamay ko. Ang dali lang. Kita mo, mas malaki talaga ito kaysa una. Sa tingin ko, ito ay isang ganap na adult na. At ibig sabihin din nito, mas makamandag siya. Kaya kailangan nating mag-ingat. Pero ang astig nito, mga kaibigan. 2 na ang dart frogs natin sa kabuuan. Siguro sila na ang paborito kong hayop na nahanap natin sa ngayon. Kaya siguradong sila ang itatago ko bilang aking pass. Pagkatapos, lumipat ako sa kabilang tangke na may mas malaking palaka kaysa sa una. Ay, teka, parang nakikita ko na mga kaibigan, nandito lang siya. Ang laki ng palakang yun. Grabe, astig. Nakakita na ako ng Pac-Man na palaka dati pero hindi pa ganito kalaki. Ay, grabe, parang umiihi siya sa akin. Bakit mo ginagawa yan? Ang kadiri naman nun. Tingnan ninyo kung gaano kalambot ang tiyan niya, mga kaibigan. Ang taba talaga nito. Kung hindi dahil sa African bullfrog na nahanap natin, ito na siguro ang pinakamalaking palaka na nakita natin. Kahit ano pa man, astig pa rin ito. Buhay pa siya kahit mukhang walang tubig sa tangke. Tara, ilagay natin siya sa timba ng malinis na tubig at magpatuloy. Sa susunod na tangke, may rain frog naman. Pagkatapos kong halughugin ng kulungan, wala akong nahanap. Kaya lumipat ako sa huling tangke kung saan naroon ang pinaka-nakakatakot na hayop. Nako, may isa na namang ahas, mga kaibigan. California king snake daw sabi dito. Pero mukha namang albino. Sa palagay ko, ngayon ko lang ito nakita. Sana hindi ito delikado. Nang binuksan ko ang kulungan, agad kong nakita ang ahas at malaki ito. Grabe, hindi ko kaya mga pare. Parang naaamoy niyang takot ako. Hindi maganda ito. Pinapatunog mo ang buntot mo na parang rattlesnake. Alam kong hindi ka rattlesnake at hindi mo ako maluloko. May naisip ako, paano kung siya na lang ang pumasok sa lalagyan mag-isa? Oh, pumasok ka sa lalagyan. Grabe, gumagana. Ayan na, pumasok ka na dyan. Nakuha na natin siya. Hindi ako makapaniwala na gumana yon. Nasa lalagyan na siya at hindi na natin kailangang hawakan. Dahil nailigtas na ang lahat ng hayop sa kwartong ito, nagpatuloy kami at nagsimulang mag-ikot sa natitirang bahagi ng zoo. Sumunod, pinuntahan namin ang lugar ng mas malalaking mabagsik na hayop. Hindi rin kami nagtagal bago may nakita. Grabe. Ano yon mga tol? May naririnig akong hayop pero hindi ko alam kung ano yon. Kahit ano pa yun, parang galing talaga sa kulungang ito ang tunog. Dahil inabandona na ang lugar, napakaraming damo at halaman kaya imposibleng makita ang loob. Kaya nagpasya akong tumalon sa bakod para subukang alamin kung anong hayop yon nang biglang may nangyaring ganito. Ano ba iyang bagay na yan? Huwag mo akong saktan. Pare, mabait ka ba? Ano ba itong hayop na ito? Ang laki niya. Sana huwag mo akong kagatin. Sinusubukan ka naming iligtas. Grabe, inaatake niya ako. Sinusubukan naming iligtas ka. Paano natin siya ililigtas? Ang laki ng hayop na yon. Hindi ko siya madaling buhatin at ilagay sa timba. Oh, hindi maganda ito. Aray, nakita nyo ba yon? Binangga niya ako mga tol. Aalis na muna ako bago niya ako mapatay. Diyos ko, ang laki ng hayop na ito. Hindi talaga natin siya mailipat kahit saan. Kaya napagdesisyonan ko na ang pinakakaya kong gawin ay pakainin siya at bigyan ng malinis na tubig. Gutom ka na ba, tol? Grabe, gutom na gutom siya. Nakakaawa talaga siya. Kailangan talaga natin siyang iligtas. Pero wala akong ideya kung paano natin gagawin yon.
Sa tingin ko, kailangan talagang kontakin ng animal rescue para sa malalaking hayop kasi wala akong mapaglagyan sa kanya. Ibig kong sabihin, ano ba talaga ito? Tupa ba ito or ano? Mga kaibigan, kung alam ninyo kung ano ito, mag-comment kayo sa ibaba. Ngayong napatunayan nating may mas malalaking inabandona pang hayop dito, lumipat ako sa susunod na kulungan at may nakita akong kakaiba. Grabe Helen, may bakas ng paa dito at ang laki talaga. Tingnan mo yon, dino ba yan at mukhang bago pa. Kung ano man yon, malamang nandito pa rin yon, Diyos ko. Oo, halata naman na natakot talaga ako dito. Wala talaga akong ideya kung anong hayop ito pero kailangan kong subukan hanapin yon. Para mailigtas natin yon. So nakakatakot talaga mga tol, parang nasa Jurassic Park akong naghahanap ng T-Rex. Teka Helen, ano yon? Parang nakita ko na, ang laki ng ibon at papalapit sa atin. Hindi maganda ito, anong gagawin natin? Habang papalapit ang ibon, napansin kong emu pala ito, pangalawang pinakamalaking ibon sa mundo at tinuturing na totoong buhay na dinosaur. Ang astig mga pare, first time ko makakita ng emu. Pero ingat tayo, pwedeng maging agresibo ang mga ibon na ito. Base sa laki ng mga kuko niya, siguradong kaya niya tayong saktan. Dahan-dahan akong lumapit sa emu at buti na lang pala kaibigan siya. Pinayagan niya akong haplusin siya, astig yon, pero may isa pa ring malaking problema. Mga kaibigan, hindi ko alam paano iligtas ang ibong ito. Masyado siyang malaki para buhatin pero may naisip ako. Medyo nakakabaliw pero kung umabot sa 300,000 likes ang video na ito, babalik ako at susubukang bilhin ang buong abandonadong zoo. Sa ganung paraan, may iwan natin dito lahat ng mga hayop at ako ang mag-aalaga sa kanila. Kaya mag-like na kayo sa video na ito at sino ang nakakaalam. Baka magkaroon pa tayo ng alagang emu kasama ng iba pang mga kakaibang hayop na iniwan dito. Ngayon, tulad ng tupa, madumi rin ang mga mangkok ng pagkain at tubig ng emu kaya nagpa siya akong bigyan siya ng karot. At gaya ng nakikita ninyo, talagang gutom na gutom siya. Grabe, gutom na gutom talaga siya mga kaibigan. Tingnan ninyo yan. Ayan, aray! Nakagat niya, daliri ko masakit. Mga kaibigan, nakakagulat na mabait pala ang emu. Akala ko tatakbo siya papunta sa amin at literal na susubukan akong patayin. Pero tingnan ninyo ito. Hinahayaan niya akong haplusin siya sa leeg. Para lang siyang tuta. Ang cute mo talaga. Huwag kang mag-alala kaibigan, babalikan ka namin pero kailangan na naming umalis para iligtas pa ang ibang hayop. Ang masasabi ko lang, mas mabuti pang mag-like ka na. Sa ganung paraan, mabibili natin ang zoo at literal na pwede natin siyang gawing alaga. Sige, tuloy na tayo. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung paano pa magiging kakaiba ang mga pangyayari pero bigla akong napunta sa ibang kulungan at may nakita akong hindi ko inaasahan. Grabe Helen, yun ba talaga yon? May totoong tukano doon. Hindi ako makapaniwala. Tukano ang paborito kong ibon. Matagal ko nang gustong magkaroon nito pero hindi ko akalaing makakakita ako ng isa. Grabe Diyos ko, papalapit siya sa atin, ang astig. Hindi ako makapaniwala na hahawakan ko ang tukano ngayon. Naawa ako sa kanya, ang dumi ng kulungan niya, maraming tae kahit saan. Walang laman ang mga mangkok niya ng tubig at pagkain pero buhay pa rin siya. Mukhang naabutan pa natin siya sa tamang oras. Subukan ko bang hawakan siya? Matagal ko nang gustong makahawak ng tukano at ngayon nakuha ko na siya. Grabe mga tol, ang wild ng video na ito. Hawak ko ngayon ang isang tukano. Ang ganda niya, lalo na ang mga kulay ng tuka niya. Sigurado akong gutom na siya. Papakainin natin siya. Astig ang mga ibong ito dahil kaya nilang kainin halos lahat. Butiki, prutas at insekto. At mukhang pati damit ko gusto niyang kainin. Oo, gutom na gutom talaga siya. Kaya naisipan kong subukan ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilang mealworms, blueberries, ubas at pati na rin butiki. Oo, sobrang gutom siya kaya kinain niya lahat ng binigay ko maliban sa butiki kasi ayaw niya talaga nito. Sige, ngayon na naalagaan na ang tukano, oras na para magpatuloy at tingnan kung ano pa ang maaari nating makita dahil marami pa tayong ibang kulungan na kailangang tuklasin. Tandaan, i-like ang video kung tingin nyo dapat kong bilhin ang abandonadong zoo. Astig yun, di ba? Magkakaroon talaga tayo ng alagang tukano. Ngayon, kitang-kita ninyong lumalala ang mga hayop pero hindi dito natapos dahil pumasok pa kami sa pangunahing bahagi ng zoo kung saan karamihan ng hayop ay inilalagay. Walang makakapagsabi sa makikita natin, kinakabahan ako. Tingnan mo ang mga karatula, bawal pumasok. Nandito na ako sa lugar. Tara na mga pare, ang daming kulungan at hayop dito. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Grabe Helen, tingnan mo ang daming batang kambing dito. Grabe, kumusta mga bata? Ang cute-cute nila, nakakaawa sila. Siguro nagtataka kayo kung bakit may mga kambing sa zoo. Dati ring may petting zoo dito kung saan maaaring makipag-interact ang mga tao sa mga hayop. Nakakalungkot, hindi pa rin ligtas ang mga kambing na ito. Pero malalaman din namin na isa lang sila sa maraming hayop na iniwan dito para mamatay. Sige, may ilan pa tayong malalaking kulungan dito. Grabe, tingnan mo ang laki ng mga yon. Pwedeng may kung anong kakaiba sa loob ng mga yan. Medyo kinakabahan ako ngayon.
Paano kung pumasok lang ako sa isa sa mga kulungan na ito tapos may tigre pala? Heto na, grabe tingnan mo kung gaano kaluma at kalawangin ang pinto na ito. Papasok na ako, Helen. Sana swertehin ako. 3 pinto para hindi makatakas ang nandito pero bukas na agad ang isa. Hindi maganda yan. Ang daming gagamba dito, kadiri at nakakatakot. Sige, dadaan na ako. Tingnan mo. Parang may maliit na lawa dati rito. Tuyong-tuyo na ngayon kaya baka may buhaya o crocodile nun dito. Wala akong ideya, pero tingnan mo itong maliliit na hagdan. Hindi yata ito para sa buhaya, para ito sa mas maliit na hayop. May maliliit na bahay dito, baka nasa loob pa rin. Sige, walang laman. May karatula dito, ano kaya nakasulat? Hindi ako makapaniwala, grabe. May otter pala dito, hindi buhaya. Maliit lang pala sila. Sana nandito pa sila, pero buti na lang nailigtas sila. Ayokong mapabayaan sila. Ang saya siguro kung may alaga tayong otter, astig yun. Ipinapakita nitong may kakaibang hayop dito. Baka may natitira pa kaya kailangan pa nating mag-explore. Pagkatapos nun, ipinagpatuloy ko ang paghahanap ko nang bigla akong may makita na hayop at malaki ito. Nakakatakot ito mga kasama. Hindi ko alam kung ano yon or kung may gate sa pagitan natin. Diyos ko, ang laki ng hayop na yon. Parang baka yata yun o kung ano man, anong ginagawa mo? Diyos ko, umiinom siya ng sobrang maruming tubig ngayon. Nakakaawa siya. Diyos ko, may iba pa pala. Sandali. Grabe, tingnan mo ito. Ang lalaki ng sungay niya. Natatakot ako. Bakit ganyan siya tumingin? Nandito kami para iligtas ka, okay? 2 ang mabalahibo at 2 ang kamukha niya. Mas nakakatakot talaga siya. Parang toro yata yon. Sino ang tatawagan ko? Hindi ko pwedeng bigla siyang tawagan at sabihing may 4 na malaking baka na kailangang iligtas. Nakakatakot siya. Umalis na tayo. Diretso na lang. Ngayon na may mga hayop na tayong nakikita dito sa zoo, posibleng may iba pa tayong makita. Pero hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila dahil sa dami ng mga kulungan at mga enclosure dito. At karamihan sa mga ito ay talagang walang laman. Hindi ko alam nilagay nila dito. Baka may unggoy o kakaiba. Diyos ko, Helen, tingnan mo ito. Manok ba yan na nakaupo sa kahon dito? Buhay ba siya? Buhay ba? O buhay na buhay siya? Grabe, may isa pa dun sa loob. Sinasabi ko, sobrang dami ng manok dito. Ang baho talaga sa loob. Mga tol, matagal na ang mga kulungang ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming tae. Ang kadiri. Tingnan mo, Helen. May gulong ito at pwede nating igulong kahit ano. Meron din tayong isang malaking kulungan dito. Tingnan mo kung gaano kakapal ang mga rehas. Hindi ko magalaw ito. Baka may nilagay silang mabangis parang tigre. Malamang may tigre talaga noon, di ba? Sige, mukhang walang tigre sa kulungang ito. Pero posible talagang may isa sa mga susunod na kulungan na nakita namin na mas malalaki. Oh, heto na, Helen. Nakita ko lang ang likurang pasukan ng lahat ng malalaking kulungan. Nakakatakot talaga ito. Hindi talaga tayo dapat nandito pero ito lang yata ang paraan para makapasok sa kulungan. Ano ito? Paano ito nabubuksan? Ayos na, nandito na ako mga tol. Sana walang nakakatakot dito. Wala akong nakitang hayop pero hinahanap ko ang mga palatandaan ng dati. Yak! May tae dito. Tignan mo. Kung ano man ang nandito, ang daming tae. Sige, para bang duyan ito? Ay, sandali. Yak! Yak! Ang kadiri naman yan. Bakit ko ba hinawakan yon? Yak, basang-basa na ako ngayon. Oo, parang duyan nga ito. Ano kayang hayop ang gumagamit ng duyan? Parang nakita ko na yung mga sloth na gumagamit ng duyan. Siguro unggoy. Wala akong ideya pero kung ano man yon, wala na siya dito. Tara, tuloy tayo. O, may isa pa tayo dito. Matagal nang bakante ang kulungan na ito kaya wala nang tao dito. Nakakatakot talaga mga tol. Nag-e-explore tayo ngayon sa abandonadong zoo. Nakakatakot talaga na hindi mo alam kung may laman pa yung kulungan at wala ka talagang ideya kung ano ang makikita mo. Pagkatapos kong maghanap sa ibang kulungan, wala akong nakita. Sa totoo lang, iniisip ko na walang ibang hayop sa abandonadong zoo. Pero biglang, may narinig akong kakaibang ingay na nanggagaling sa isa sa mga kulungan. Narinig mo yon? Ano yon? May manok na tumakbo palabas ng kulungan. Mga pare, anong nangyayari? May narinig akong umuungal na parang leon o oso. Ano ba yon? Nagpasya akong alamin kung anong hayop yon. At ayun, pagkatapos ng kaunting paghahanap, may nakita ako. Oh, ano yon? Diyos ko. Ay, may buong grupo pa sila. Kung ano man sila. Grabe. Asno ba yon? Sa tingin ko mga asno to. Ang astig naman nito. Mabait ba kayo? Mababait sila. Sana may pagkain ako para sa kanila pero hindi ko alam kinakain ng asno. Mukhang gutom sila. Pasensya, babalik ako. Pakakainin ko kayo at magdadala ng karot. Saan kayo galing? Sige. Ayos lang. Ha, Diyos ko. Sige, Helen, bilhin natin ng zoo. Seryoso ako, tingnan mo ang mga hayop na kailangan ng tulong. Wala talaga akong mapaglagyan sa kanila. Kaya ang option ay bilhin ang zoo para maiiwan at maalagaan natin sila dito. Nakakalungkot pero kailangan ko nang umalis sa mga asno dahil marami pa kaming kailangang tuklasin sa zoo.
At syempre, marami pang mga hayop na nangangailangan ng ating tulong. Pumasok ako sa sumunod na kulungan at sa una ay parang walang laman, pero pagkatapos ay may natuklasan akong sobrang kakaiba sa loob nito. Meron talagang laman dito. Sa tingin ko malaking pagong ito. Ang bigat niya talaga. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ko inasahan yon. Akala ko isa lang itong walang lamang kulungan, pero hindi. May higanting pagong dito. Sa tingin ko ito ay isang malaking redfoot na pagong. Sa tingin ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Sobrang laki talaga. Kaya bagay sa kanila ang tawag na yon. May maliliit silang pulang batik sa paa. Ang astig nun. Gaano ka nakatagal dito, kaibigan? Nakakaawa siya talaga. Pagkatapos makita ang redfoot tortoise, nagpatuloy ako at gumanda na ang takbo ng mga bagay-bagay. At nakakakita ako ng mga hayop kung saan-saan. Pabo ba yon, Helen? Tingin ko pabo talaga yon. Pabo nga. Uy, kinakausap niya ako. Aba, paparating na ang Thanksgiving mga pare. Nakatipid tayo Joke lang. Hindi naman natin siya kakainin. Ang laki niya kasi. Tingnan nyo yung laki ng pabong yan. Katulad ng tukano, matagal ko nang gustong makahawak ng pabo. Sinubukan ko siyang buhatin pero gaya ng nakita nyo, ayaw talaga niya. Kaya tuloy lang ako. At hindi nagtagal pagkatapos noon may nakita ulit akong iba. Grabe. Helen, tingnan mo sa baba. Meron talagang nandito. Grabe. Halos madaanan ko lang siya. Akala ko walang laman pero may maliit palang pagong sa loob. Walang pagkain at tubig. Sobrang nakakabaliw yan. Wala akong ideya kung paano nabubuhay pa ang hayop na ito ngayon. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakakakita ng pagong dito sa channel dati. Bihira talaga ang ganito, pero hindi na natin siya ibabalik doon dahil masama ang tirahan para sa kanya. Ilalagay natin siya sa lalagyan at magpapatuloy mag-explore, palatandaan na may mga hayop pang kailangan ng tulong. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap at hindi nagtagal, may nakita akong patong nakahiga sa lupa. At mukhang sobrang hindi siya malusog. Diyos ko, nakuha ko na. Yak, may balahibo siya na napunta sa bibig ko. Mukhang may sakit siya, parang nasusuka, wala akong ideya. Ipinapakita nito na dapat tayong magmadali at iligtas pa ang mga hayop dahil kaunti na lang ang oras nila. Pagkatapos nakakita pa ako ng iba't ibang ibon gaya ng paboreal, pabo at maraming gansa. Nagawa ko pang ang buhati ng isa na talagang astig. Bukod pa roon, bumabagal na ang lahat at puro bakanting kulungan ang nakikita ko. Pero naalala ko na may isa pang higanting sokada na pagong na kailangan ko pang hanapin kung saan man siya naroon. Dahil sobrang laki ng zoo, kahit saan siya makikita. Helen, tingnan mo ito. Grabe. Sa palagay ko, nakita na natin yung lugar na pinasukan ng mga unggoy o ibang hayop papunta sa kanilang kulungan. Umatras sila ng truck sa pader, binubuksan ng latch at itinutulak ang hayop papasok. Tapos, dadaan dito yung hayop at papasok na sa mga kulungan. Ang astig nun. Hindi ko pa talaga nakita yon dati. Nasa likod ng zoo yan, bawal puntahan. Tignan mo. Helen, ipasok mo yung camera. Madilim sa loob, halos hindi ko makita pero parang may malaking hawla. Diyos ko, paano kung may biglang sumilip na gorilla dyan? Sige, hindi ko nagagawin. Nakakatakot. Nandito kami sa likod ng isang gusali at may mas marami pang abandonado at bukas na kulungan. Tingnan mo ito. May lumabas o sumira dyan. Hindi normal yon. Grabe, hindi ako nagsisinungaling. Natatakot ako kasi kung ano man ang nasa loob niyan, maaaring gumagala dito at umatake sa atin. Kailangan kong harapin ang takot ko para mahanap ang pagong. Matapos ang matagal na paghahanap, ito ang nangyari. Nahanap namin ang pinakamalaking pagong na nakita ko. Grabe, hindi ako makapaniwala. Yan ay silkata na pagong gaya ng nakita natin kanina sa video. Pero gaya ng nakikita mo, halos adulto na ito. Sa tingin ko, mas lalaki pa sila ng kaunti, pero malaki na siya. Naiisip ko kung ilang taon na siya, parang 100 taong gulang. Hindi ako magtataka dahil mahaba talaga ang buhay ng ganitong hayop. Oo, natupad ang pangarap kong makakita ng ganito kalaki. Sobrang nakakabaliw at bigat niya. Hindi ko siya kayang buhatin. Paano ko siya maililigtas kung hindi ko siya mabuhat, mga tol? Nakakabaliw talaga. Sobrang nagulat talaga ako ngayon sa dami ng mga hayop na iniwan dito sa zoo. Akala ko sa simula maliligtas ko lahat ng hayop dito, pero nang lumabas na ang mas malalaking hayop gaya ng emu, dambuhalang pagong at mga kakaibang hayop tulad ng tukan na hindi ko alam alagaan, napaisip talaga ako. Pakiramdam ko na ang tanging paraan para mailigtas ang lahat ng hayop ay bilhin ang zoo mismo. Sinabi ko noon na gagawin ko ito kapag umabot sa 300,000 likes ang video. Pero matapos kong makita lahat ng mga hayop na iniwan dito para mamatay, pakiramdam ko kailangan ko talagang gawin ito kaya mag-like at mag-subscribe para matulungan akong magawa yon. Pero kakausapin ko ang may-ari at susubukan kong bilhin ang lugar na ito. Sa ganung paraan, maiiwan natin dito lahat ng mga hayop at ako na ang mag-aalaga sa kanila. Ibig kong sabihin, tingnan mo itong pagong, ang astig niya talaga. Para siyang tuta.
Halika dito kaibigan, pero gayon pa man, maraming salamat sa panonood ng video na ito. Ito na ang pinaka-unique na nagawa ko. Tingnan din ang paninda sa basefishingproductions.shop. Hanggang sa muli, kita tayo ulit. Paalam.